Idinadahin ng mga guro ang 6 na oras nilang pagtuturo kada araw alinsunod sa utos ng Department of Education. Sapat ba? O parusa? Araw-araw, milyon-milyong yapak ng mga estudyante ang mapapakinggan sa pasilyo ng mga paaralan. May dalang bag na puno ng aklat, notebook at lunchbox. Ang ilan ay may mahabang hikbi at kakapalan ng mata. Tila ba gusto na lang nilang bumalik sa kama. Ang iba naman ay puno ng enerhiya, ganado pa sa umaga, pero pag-uwi, ramdam ang pagod sa mahigit 10 oras na klase. Isa sa pinakamalaking usapin ngayon sa edukasyon ay ang oras na iginugugol ng mga estudyante at guro sa paaralan. Ayon sa Department of Education, ang karaniwang oras sa elementarya mula unang baitang hanggang ika-6 na baitang ay umaabot hanggang 4 o hanggang 5 oras. Dito, isinasaalang-alang ang kakayahan ng mga batang mag-focus sa aralin. Pagsapit ng junior high school at senior high school, mas tumatagal ang araw na klase dahil sa dami ng asignatura at oras na nakalaan para sa bawat aralin. Ayon sa DepEd, ang aktual ng oras tapos sa silid-aralan ay 6 na oras. Ang naman labis na oras ay dapat may karampatang kompensasyon. Sa kabilang banda, ang kolehiyo ay walang standard na haba ng klase sa buong bansa. Nakabase ito sa bilang ng units at sa oras na kailangan sa bawat kurso. Ang ilang klase ay tumatagal ng 1 hanggang 3 oras, depende sa asignatura. Upang tugunan ito, naglabas ang DepEd ng isang patakaran na tinatawag na Flexible Time Allotment na may 45, 55 at 60 minuto para sa mga asignatura. Ito ay maaaring mabago o ma-adjust depende sa sitwasyon ng bawat paaralan. Layunin ng polisiyang ito na mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at hindi mapagod ng husto ang mga guro. Ngunit sapat na ba ito? Sa papel, maganda ang layunin ng patakaran. Mas maikling oras at mas kaunting pagod. Ngunit sa aktwal, nananatiling tanong kung tunay bang nararamdaman ang ginhawa. Marami pa ring estudyante ang nabibigatan sa gawain at proyekto. At kahit pinaikli ang oras sa klase, humahaba naman ang oras ng pag-aaral sa bahay.